Okay, so discuss naman natin itong topic under hydraulics na open channel. Specifically yung mga tinatawag nating most efficient section. Okay, so a discharge of 1.5 cubic meters per second. So discharge that is, naggamitan natin yun na symbol na symbol Q. Letter Q. And Q of 1.5 cubic meters per second flows on an open channel with a slope of, ayan, S yan, di ba? S is 0.0060. If the coefficient of roughness, so other term dito, Manning's coefficient lang yun, di ba? N. Compute the depth of the channel for an optimum discharge. Ibig sabihin nun, ayun nga, least amount na perimeter, pero ayan, maximize yung discharge. Basically, ito, most efficient section lang gagamitin natin, di ba? Kaya ko ba ito maangat? Para dito ko sa baba ilagay. For semi-circular section, dali lang naman yan. Ito, kung may, objective type, yan yung pinaka-efficient talaga sa lahat ng section, the semi-circular. Pwede naman yan ma-prove, same area, same slope, same discharge, yun, perimeter lang. Ay mo lang yung pinakamaliit na perimeter. Ayan yun, semicircular yung lalabas dyan. Pwede ata natin mapalabas dito. No, we'll see. Okay, check natin after. So for semicircular section, paano yan? Ito pala. Sa Manning's yan, equation for the velocity and discharge. So simply, recall lang natin. Di ba ang Q is simply area times velocity? Ito yung for velocity. Pag ginagamitan natin ng Chezzy's formula, yung C, square root ng RS. Then, ito kasi yung C niyan, 1 over N R to the 1/3, 1/6. Tapos, yan, 1/6 plus, ano yun? Naka-square root ng 1/2, so 1/6 plus 1/2. Tama ba? 1/6 plus 1/2. Na-discuss ko naman to sa isang, yan, 2/3. Kaya R to the 2/3. Na-discuss ko yan dito. Nasaan yun? Dito banda. Touch ko na lang. Another isang video natin. Okay, basta ito na lang. Familiarize na lang dito sa 1 over N R to the 2/3 S raised to 1/2 for the velocity. And para sa discharge, multiply mo lang by area. Okay, so okay na tayo dyan. So for semicircular section, ito lang naman yung kailangan natin. For Q area, then the hydraulic radius. Wherein yung hydraulic radius is simply area over wetted perimeter. Okay? P na lang yun. P-wet. Ang haba kasi. Pero P na lang isusulat ko. Understood naman na wetted perimeter yan, di ba? A piece of W. May isa yan, piece of water. So, ayan. For circular section, dali lang. Apply lang naman natin to equation na to eh. Pero kailangan lang natin ang area kasi hindi yun constant. Ang constant ay yung roughness coefficient, then yung slope. Right? So, ang hydraulic radius naman, area over perimeter. So, kailangan natin ng area and perimeter. Ganun lang. So, ano area ng semicircular section? That's simply pi r squared over 2, di ba? Kalahati lang eh. 1/2 pi r squared. Ang perimeter niyan, wetted, semicircular. Di ba ganyan lang naman yun? One half ng circle. Ang perimeter niyan is ito lang. 2 pi r yung buo, di ba? 2 pi r yung buo. Or, yan, 2 pi r. Or divide mo by 2 ulit. So, simply, 2 pi r divided by 2. Ayan, pi r na lang. Then, pag kinuha mo yung ratio niya, makukuha mo na yung hydraulic radius na area over perimeter, tanggal si pi r squared. So, simply r over 2. Kinapital ko yung hydraulic radius. And simply, r over 2. Yun lang for semicircular section.
And then, ano ba yung R niyan? Oh, ang R niyan, yun na rin yung depth niyan. Di ba? Yung radius ng semicircle, wala kasing figure dito eh. Pero yung radius ng semicircular, yun na rin yung depth nun. Di ba? Ayun yung madali. Simple d over 2 lang yan. O, plug in mo lang yan dito. Plug in mo lang yan dito. Ito ko na lang siya ilagay. Kaya ba to? Kaya pa ba to pag pinatuloy-tuloy kong ganito? Ayan. Nipis. Hmm. O, simple, susulat natin Q is equal to A over N. O, A, sulat na lang din natin. 1 half pi R squared. Hindi naman natin masisimplify yan eh. Over N. Tapos R to the 2/3. Yung R, lagay na natin. Oh, wait lang. Yung R pala is D na rin, no? So, sige, ilagay ko na lang. R is simply equal to D. So, gawin ko ng dito. Pi D squared. 1 half pi D ang diameter, ha? Yun yung depth. So, sa semicircular, yan na rin yung radius. Huwag malito. So, area, 1 half pi D squared over N. A over N, R. Ang R natin ay D, effect yung depth over 2. R to the 2/3. Then S raised to 1 half. Square root ng S ko na nga lang. No? Yun din, solve for D. Pwede na ba yan? Sige, rekta na natin. Ano ba, 1.5, di ba? Okay, 1.5 equals 1 half. Ilagay ko na lang siya sa ano? Para naka pi d squared na ako. Pi d squared all over 2n. No, pwede naman. All over 2n. Para one-liner. Ay, ano lang tayo. Simple fraction lang talaga. N ay, ilan yun? 0.012. O, 1 half pi d squared over n. Then, radius ay d over 2. R hydraulic radius pala yun. The 2/3. Then S raised to 1 half. 0.006. Tama ba yan? Ang S natin, depth natin ay mga siguro 0 to 1, 3. Masum na lang natin 1. Point. Ano yun? May mali ba ako? 0.58 semicircular section. 1.5 pi d squared over 2. Ni 0.012 d over 2 to the 2/3 s raised to 1 half 0.006. Tama naman, di ba? 1 half ng pi r squared o kalahati 2 pi r naging pi na lang. Tama. R over 2. Ang radius ay, are you sure? Area. N. R to the 2/3 raised to 1 half. May iba pa bang value bukod doon? Kasi ano siya eh. Pag pinag-add mo, magiging, hindi, wala na. Isa lang talaga. 0.58 sa akin. Nagluloko ba? What if ginawa natin to? Yun talaga. Wait a minute. Okay, so, yeah. Turns out, erroneous yung mali yung nasa choices. Tama yung napalabas natin. 0.58. Bakit kaya ganyan yung nasa choices? 0.5808 ang tama. Saan kaya yan? Ano kayang nagamit dyan?
We'll see. Let's investigate. So, R or the depth na rin yun, radius is simply equal to 9 na rin yung depth. 0.58008 pala, no? Per meter. Ano kayang nagamit? 0.5808. What if yung baka diameter ang nagamit? Times natin sa 2. 9.16. Wala eh. Mali yata talaga. So, ayan yung tama. 5.5808. Sa radius na to eh. Sige, try natin sa iba. Basta yun yung tama. This one is the correct answer. Paano yun kapag yan yung choices? Patay. Oo nga. Ano ba ang gagawin? Baka mali lang to ng nakopya. Wala eh, may ganun talaga eh. Ano kayong iniisip nito? Baka whole section? Whole circle? Sige, alamin ko na lang. Pag-aralan ko paano na mali yan. Then, balikan natin. So, sige, rectangular section naman. Ito na. Ito na yung mga kailangan natin na tandaan. Para tandaan. For rectangular section, para masabi mong most efficient section siya, yung width, B, is simply twice ng depth. Yan lang. Mapapalabas mo na to gamit yun. Paano? B equals 2D, di ba? Kung palabasin natin yung D over 2, kahit di mo nakabisaduhin yan. Yung mga formula ng hydraulic, yung drive formula ng hydraulic radius, as long as alam mo na yung wet area over wetted perimeter, then you're good. So, B is 2D. So, palitan ko na to ng 2D, no? Palitan ko na siya ng 2D. Para madali. O, B is 2D raw eh. So, 2DD. 2DD. E, direkta na natin, area tas wetted perimeter. Gawan ulit natin yan. Madali lang naman gawin to eh. Area, tas perimeter. No. So, if ang area, if ang B ay 2D, so ang area ay 2D, base times height, 2D squared, no? 2D squared. 2D squared. Oh, ang perimeter ay 2D. 2D na to, plus D, plus D. Eh di 4D. Di ba? O, pag dinivide mo yan, makuha mo yung hydraulic radius, area over perimeter D squared over D, D na lang, 2 divided by 4, that is 1/2. No? So, simply D over D. O, yun na yun. O, gamitin mo ulit yan dito. Gamitin mo ulit yan dito. Ay, nangyari dyan. Ano yan? Ano yun? Ay, balitan. Carry balitan. So, ang mababago lang dito yung area. Tapos yung, ito, same lang pala sila. O, tandaan mo, kapag rectangular and circular, parehas na sila. Actually, may isa kang pang kaparehas dyan eh. Tingnan nyo mamaya. So, ang area ay 2D squared. O, lagay mo na yan, 2D squared. O, hydraulic radius ay d over 2 din. So, dapat pala, di ko na binago yung kanina. No? Di ko na tinanggal para palit-palitan ko na lang ng area. Sige. So, Q ay 1.5 yun, di ba? That is equal to 2D squared over 0.013 ba yun? Yung common din kasi, 12 lang pala. Paano pag di binigay yung Manning's coefficient? O, edi mag-assume ka. Pero minsan kasi nire-require talaga siya. Meron namang iba na talaga, nakaligtaan ilagay. So, lagay mo yung alam mong common value. 1.5 to d squared over n, tapos hydraulic radius d over 2 raised to 2/3, tapos s raised to 1/2 times square root of 0.006 ba yan? 0.006. Okay. Ay, nangyari dyan. Raised to 2/3, 0.006. Okay, so assume natin na value niyan ay 0.5. O, sige, goods na yung kanina. O, 0.531. O, ito, lumabas na. Yan, 0.531. O, paano pag triangular? Pag triangular, tandaan mo lang, right angle, isosceles right angle, V notch.
Lumabas to eh. Alam ko naging password yun eh. Ano daw yung angle niyan with respect sa vertical? Oh, with respect sa vertical ang sabi, eh di 45. Ang ibang ano reference 90 yung ano eh. Sabi nga with respect sa vertical. So paano siya nakaka-incline galing sa vertical? Eh di kalahati ng 90, 45, 'di ba? So, paano naman natin mapapalabas to? Ayan. So, d square root ng 4/2. Medyo complicated, no? Kakabisaduhin mo yan? Huwag na. Ito, pwede pa. Ito yung isang d over 2. Semicircular, d over 2 rin naman. Paano natin mapapalabas to? Given na ang depth ay, pangalanan nating depth, d. Yung depth, pangalanan nating d. Ayan na yan. Sige, yan na yan. Huwag na palitan. So, ito, pangalanan nating B na lang, base. Bases. Ayan, B, B, B. B na lang din, no? For the base. Baudet base. Barat base. B, tapos B. Now, kung VNATch yan, ibig sabihin, tig 45 to. Di ba? 45. So, kung 45 yun, alam mo na relationship nito. So, kung dito, di na rin to, di ba? Kasi 45 to eh. 90 to. 45 to. So, ang opposite niyan is D. Opposite din yan is D. Para sila. Isosceles right nga, di ba? Ngayon, isosceles right. Ito rin isosceles right din to. So, ayun. Ang area niyan ay B times B lang. Pero anong relationship ng B and D? Kasi di naman tayo interested sa value ni B eh. Kundi yung kay D. So, express natin si B in terms of D. Alam natin na 45 degrees to. O, ikaw, mag-cosine or sine ka. Ano ba yan? Opposite over hypotenuse? Pwede ring adjacent over hypotenuse. Di ba? O, so, sine or cosine, parehas lang naman yan. Sine 45, equal lang naman yan sa cosine 45 din. Kaya babalitan. Sine 45 equals opposite, D, over hypotenuse, B. Or kung yung relationship ni B in terms of D, so that is just BID over sine 45. Ano ba yung sine 45? 1 over sine 45. Square root of 2 over 2 yun. Eh, familiar ka na. Make sure naka-degrees ka. And nasarado mo. Di gumagana pag ano eh. Di ba? 1 over sine 45. Square root of 2 over 2 lang kasi yung sine 45 eh. Di ba? So, pag nireciprocal mo, 2 over square root ng 2, or simply, answer, reciprocal mo, square root ng 2 na lang. So, that is just BI, square root ng 2, ano ba? BI 1 over sine 45 square root ng 2D. Ganun. Another, may nakuha ka na relationship. O yan, pwede na. Pwede ka na mag-area over perimeter. Tama? O. So, for triangular section, ang area mo naman, sana manipis pala yung isa kong kanina. O, area over wetted perimeter, area over perimeter. Ang area ay 1/2 base times height. 1/2 base times height. B squared yun, di ba? 1/2 B times B. Eh, ang B ay square root ng 2D. 1/2 B squared. 1/2 ng square root ng 2D squared. So, paano yan? Ang area. Square root ng 2 squared, that is just 2. 2D squared over 2. Simply D squared na lang. Di ba? Tama ba yan? Ayan. So, tama. 1/2 base times height, BB. Ang B ay square root ng 2D. B squared. So, 2 plus D squared. Tama. Perimeter naman. BB naman yun. Ano yung B? Ano yung B mo? Perimeter ay B ay square root ng 2. 2 square root ng 2 bali. Dalawang square root ng 2D. Yun. Dalawang square root ng 2D. Kasya pa ba? Dalawang square root ng 2D. Ito nga, simplify ko nga to. Alam naman na nating D squared yan, di ba? Ito na lang, para masulat ko pa dito yung hydraulic radius. Tinipid talaga, no? That will be D squared over 1 over 2 square root ng 2. Paano mo isulat yung 1 over 2 square root ng 2?
1 over 2 square root no, magpa-aid ka na ng calculus kung ayaw mo na tawag dito? Mag-term dun eh. Rationalize. Yan, square root ng 2 over 4. Di ba? O, square root ng 2 over 4D. Then, gamitin mo na ulit yan. Ang mahiwagang formula. So, ang area over wetted perimeter lang din yan. Area over wetted perimeter. Area, D squared. Area muna, D squared. Tapos ito, yung hydraulic radius. Ito yung magiging complicated na part. Ay, sumasama talaga siya. Dito tayo. Dito tayo. Square root ng 2 over 4 D. O, yan. Ito, ay, gumamit pala ulit ako ng calculus. Sayang. Kung di mo na kailangang gumamit ng calculus, di mo na paulit-ulit gagawin to eh. Or isang sulatan lang ng ganyan. So, isang sulat mo muna, tapos saka ka na lang nag-calculus. Para tipid, no? So, D squared over N, 0.012 yun, di ba? Nakakabisado na. Times square root ng 2 over 4D. Unahin ko muna yan. Square root ng 2x over 4 raised to 2/3. Tapos s raised to 1/2. 0.006 yun, di ba? Ang mga value na yan? Okay na yun. Okay na yung kanina. Tuloy-tuloy mo lang yan. Tama ba? 0.75. Yun. 0.75 for triangular. Ayan. And lastly, for trapezoidal. Ito naman ang palatandaan for trapezoidal. Pag trapezoidal, half hexagon yan. Half regular hexagon. Kung naalala sa geometry, di ko na didiscuss yun dito muna. Sa geometry na lang. Kung paano, para makuha mo yung interior angles ng polygon. Di ba ano naman yun? N minus 2 times 180. So, given na ano siya, ay, babasulat ulit ako. Sige na, less na rin naman. So, kung regular hexagon, 6 sides hexagon, minus 2 times 180. Ito yung sum of interior angles niya. I-divide mo, para mo yung tigi-isang interior angle, divide mo kung ilan sila. 6. So, 120. So, given na 120 daw yan, pag naggawa ka ng straight line dyan, so this is 90, this is 30, di ba? 10, 11, 12, 30 degrees tong isang maliit. So, kung 30 to, 60 to, 30 to, 90 to, edi 60 tong isa. Diba? 60 degrees naman yan. And ito, may relationship din to. Kung napansin niyo yung sa 45, 90, 45 angle, 45, 90, 45 angle, tignan yung relationship nila. Ang B is just square root ng 2D. Kung parang ganito, gawa ko mabilisan. So, given na 1 to 1 to, given na equal sides ay 1. So, ang hypotenuse lagi nun ay square root ng 2 times yung side na yun. Pangalan ko na lang na A yan. Square root ng 2 times A. Ganun nangyari dito. DD, square root ng 2D. Diba? Kapag sa 30-60 naman, meron din yan. May palatandaan din tayo dyan. Okay, so may palatandaan tayo dyan. Depth muna. Ano ba hinahanap natin? Pangalanan ulit natin tong B. Okay? Then ang sabi natin, 'di ba? Regular hexagon. So all sides are equal. Ito mga side to ng regular hexagon ito yung buong niya, no? 'Di ba? So B is equal to B and all sides are equal. B, B, B. So ganun, same lang ulit sa kanina. Gawan lang natin ng relationship. So ano to? Adjacent and hypotenuse. Tama pala. So cosine 30 is equal to adjacent B over hypotenuse yung D. Di ba? So, kung i-express natin si B in terms of D, that will be what? Ano yan? Cosine 30 ng D. So, cosine 30, that is square root ng 2 over 2. Square root na ba? Square root ng 2 over 2D. Ayan. B, cosine 30
is equal to adjacent, yung depth niya. Ay, napagpalit ko. Cosine 30, nabaliktad ko pala. Cosine 30 is adjacent, yun yung D. Over hypotenuse pala yung B. So that will be what? Ang pag-express natin si B in terms of D, that will be B over, B equals D over 1 over cosine 30. Ayun yung kanina. 2 square root ng 3 over 3. Tama? Ang complicated, no? Square root ng 3 over 3. Tama, di ba? Cosine 30 is equal to adjacent. Cosine ka. Adjacent yung depth over hypotenuse B. So, 1 over cosine 30. Tama naman, naka-degrees ako. Okay, 2 square root ng 3 over 3. It is. Or pwede mo rin siyang palabasin by using opposite over hypotenuse naman. Pwede ka mag-sin 60 naman, di ba? Equal lang yun sila. Opposite, sin 60, opposite, D. Same lang. Opposite over hypotenuse. D over B. So, ayun. So, ano makita nating relationship niyan? Okay, so meron kasi tayong tinatawag na shorter side. Kulang kasi siya dito, no? Kulang siya dito. Pero ganito yan kapag meron tayong relationship pag 30-60. Pag 30-60 triangle, ito yung 30 kasi mas maliit yung side na opposite sa kanya. 30 siya eh. Yung 90, syempre, yung longest. Hypotenuse opposite niyan. Yung 60. So kung yung 30 yung shorter side, pangalanan nating x. Yung sa opposite ng 60 ay square root ng 3 ng x na yan. Square root ng 3 times x. And then, yung sa hypotenuse naman is times 2. Tama ba? Kasi yung square root ng 3 is less than naman yan sa 2, di ba? Ganon yung nangyari. So, in this case, wala kasi tayong side ni x. O, ganon. Pero ito yung shortcut din yan. Okay, so di naman kasi natin kailangan. Kung kailangan mo, binigay siya, yun yung relationship nila. Yung opposite nung sa 30 is pangalanan mong x. Tinignan ko lang yung, ano ko lang yung tip. Pero pang try ko talaga to, no? Na sa fluid mech, ay sa hydraulics. Yung opposite naman ni 60 ay square root ng 3 times ng shorter leg. And then yung sa hypotenuse naman is twice nung, shortest leg pala. Okay, ulitin natin. If yung opposite ng 30 is the shortest leg, yung opposite naman ng 60 ay square root ng 3 times ng shortest leg. Then, yung opposite naman ng 90 degrees is twice ng shortest leg. So, ganun. O, yun lang naman. Dito kasi di naman pinagamit eh. So, yun lang. So, ang B is simply daw 2 square root ng 3 over 3 ng nakalimutan yung B. Times D. Ganyan. O, ayun. So, tatlong ganyan para sa perimeter, no? Tama ba? Pero ang kailangan natin is yung buong y. Ang y is simply what? Ito, kailangan pala natin. Mapapalabas pala natin siya. Oo nga. Kasi kakailanganin natin yan sa y. Y o y. Ayan. Kumbaga, ayan, gawa tayo ng linya dyan. Liit naman. Okay, parang di siya isosceles Pero, regular hexagon, ito yung applicable sa akin. Pangalanan nating x na lang din. X. X. Yun yung sabi ko. Sige, mapakita ko dito yung sinasabi ko kanina. So, pwede naman natin gamitin opposite over. Lagi tayong express lang natin in terms of depth. So, sin naman tayo. Sin 30 naman tayo. Sin 30. Equal to opposite yung x over hypo. Adjacent kasi, tangent dapat. Gamitin natin yung d eh. Tangent 30 is equal to opposite yung x over adjacent yung depth. Express natin si d in terms of ano ba to? Tan 30? Magandang value ba yan? Square root ng 3 over 3. So, simply, ang x ay square root ng 3 over 3. Yun. So, ibig sabihin, square root na ng 3 over 3, square root ng 3 over 3. Parehas nga, ano lang din sila, no? Square root ng 3 over 3. Square root ng 3 over 3 din dito.
And ito ay 2 square root ng 3 over 3. So, ayun, matototal mo na. So, ang y is what? Y kasi kailangan natin yan sa area, di ba? 1 half base 1 plus base 2, di ba? Para sa area. So, ang y is what? 2x, dalawang x plus b. O, ano yung x mo? Dalawang square root ng 3 over 3. O, plus yung b ay dalawang square root ng 3 over 3 din. Ah, kalimutan na naman si d. Okay? Dalawang square root ng 3 over 3 times d plus yung b ay ayan, dalawang square root ng 3 over 3 din. Ha? Parehas sila. O, yun. So, ibig sabihin, ito, x1 plus x2 equals y. Saan ba yun nakalagay? Saan yung x1, x2 dito? Ah, ito. x1 plus x2. No? Yung, yung b ba yun? Pinangalan ko. Is simply equal to y. x1 plus x2, yun yung 2b eh. Tama ba? Dalawang x's, square root ng 3 over 3 ni d. Tapos, plus yung b natin is 2 square root ng 3 over 3d. O, yun. Simplify. Dalawang square root ng 3 over 3. E di apat. 2 times 2. 4 square root ng 3 over 3. Ayan na yun. Yung b is base 1, base 2. Base 1 lang pala. Ang base 2 ay ito, b. Add mo na lang yan. O, ayun. So, edi whoops na ba? Kaya na ba? Area over perimeter. Area over perimeter. Okay, parang hirap ilagay doon yung area. Dito na lang. So, isayin natin. Area. Kaya naman to i-derive. 1 half, di ba? Or actually, height na lang. D over 2 ko na. D over 2. 1 half base 1. Yung B. Ano yun? 2 square root ng 3 over 3. 3D yun. Plus base 2. Ito yung buong Y. That is 4 square root ng 3 over 3. O, D niya yun. Times height. Ito na yun yung height. Yung D. 1 half base 1 plus base 2 times height. Ito na pala yun. So, that is what? Oh, madiderive lang din naman natin yung ano kanina. Inano lang talaga. Ito pwede ko naman na siya pag-add 4, di ba square root ng 3 over 3? 4, 5, 6. O 6 divided by 3, 2. Square root ng 3 over 3. Tama, di ba? Diretso, 4, 5, 6. Square root ng 3 over 3. 6 divided by 3 ay 2. Wala na pala. 6 divided by 3 ay 2 na lang pala to. 2 square root ng 3. Tama? Diretso kasi, no? 4, 5, 6 divided by 3. 2 square root ng 3. Ayan. Is 1 half. Ayan, square root ng 3. Ang area is square root ng 3. What about yung perimeter? Ang perimeter ay 3b. 1, 2, 3. Tatlong b. So, 2 square root ng 3 over 3 times d. O, cancel, cancel. So, ano nangyari? Area over perimeter. Ay, may d squared pa pala dito. D times d, di ba? D times d. So, mangyayari, 2 square root ng 3 na rin yan, d. O, yun, cancel, 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 cancel. D over 2 lang din nga. Pero lagay ko yung area. Ang area natin doon ay square root ng 3. Wait lang. Square root ng 3 d squared. Tapos yung perimeter ay dalawang square root ng 3 d. O, ayun. So, ang hydraulic radius ay d over 2 din. O, yan. For trapezoidal. Or ano pala, trapezoidal na most efficient section which is half hexagon. O, d over 2 lang din pala yon. Area lang sila magkakatalo. Yun yung pinagkaiba nila sa rectangular. Wala na, di ko na ma-paste. And this is the last. Lo. O, yo. O, yan. So, ang area ay 3, ang area ay square root ng 3. Square root ng 3d squared. Square root ng 3d squared. Tapos, d over 2 na lang to. Diba?
Yung hydraulic radius, d over 2. Ayan, goods na yan. 1.5. Ba yan? Control. 1.5 equals square root ng 3 d squared lower n 0.012 yun, di ba? Times d over 2 raised to 2/3 s raised to 1/2 square root ng 0.006 yun, di ba? Ang value. Okay na yan. Tuloy-tuloy mo na lang yan. Magkakalapit lang naman sila eh. O, 0.5599. So, 0.56. So, ayun. Yun na siya. So, ano yung sinabi? Most efficient section. Dapat kasi same sila ng area eh. Hindi mo pala sila ma-check dito. Dapat same area yon para mapalabas mo yung same area sa perimeter lang sila nagkatalo. Para mapalabas mo na semicircular yung dito pa nga lang, di ba? Kita mo naman na siguro. 0.5. Ito kasi triangle trapezoidal ay depth niyan 0.7, 0.6. Basta ito yung magiging ano. Basta kapag same sila ng area, mapapalabas mo yun. Same areas, same flow rate, same na slope, same na material, which is yung para sa regarding sa material, roughness coefficient. So, ayan. Yung may pinakamalaking value ng pinakamaliit na perimeter ay semicircular na cross-section. And I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.